pansinin nyo po yung inyong bahay. Baka po meron dyang mga matutulis na corner, no? O yung mga sulok-sulok na matulis, tapos yung mga kasangkapan nyo talagang matutulis yung edges, ano? Sa ganda ng tindig nitong halamang ito, talaga naman pong bagay na bagay siya, no? Sa mga corner. Yan po yung nagsisilbing ilaw, ano? Dun sa ating darkness. Yan po minsan pinagmumulan po nung negative energy. Baka po poison arrow yan, ano? Na gawa po dito sa oregano sa paniniwala po na ito'y magsisilbing barrier. Hello everyone! This is Hermes Sinapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin, ano? Ito, tip lang naman to sa inyo, no? Pansinin nyo po yung inyong bahay. Baka po meron dyang mga matutulis na corner, no? O yung mga sulok-sulok na matulis, tapos yung mga kasangkapan nyo talagang matutulis yung edges, ano? Yan po minsan pinagmumulan po nung negative energy. Baka po poison arrow yan, ano? Ano ba yung poison arrow? Ito po yung nalilikha na bad energy mula po dyan doon sa mga matutulis na binanggit natin kanina. Ngayon po, pag-usapan natin, ano? Kasi kung meron kayong ganyan, yung mga poison energy po na yan, minsan ang nagiging epekto sa atin yan is yung mga loss of job, yan, loss of money, loss of health, no? Matindi-tindi, no? Mga pangit na nangyayari sa ating buhay. Alam nyo po ba na pwede nating kontrahin yan sa pamamagitan po ng mga halaman? Yes po. At yan yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kaya kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP. Isa rin ba kayo doon sa mga tao na nagtataka kung bakit ang dami-daming mga masasamang nangyayari sa inyong buhay, ano? Pansinin nyo po kasi minsan baka epekto po yan nung tinatawag nating poison arrow energy, no? Na nabanggit natin na sa earlier part ng ating video. Pero ngayon pong araw na ito, tingnan po natin, ano, kasi meron po akong listahan dito ng 5 halaman na maaari pong makatulong sa inyo, no, na kontrahin yan at labanan yung kamalasan na dala ng poison arrow energy. At ngayon nga po, ikot tayo sa ating garden, pakita ko sa inyo yung mga halaman at i-discuss natin to. Tara, samahan nyo ako. Sa una nating halaman ay ang halamang snake plants. Napakaganda po ng mga snake plants, ano, at ito po ay maraming benepisyo sa atin, ano. Pero bukod po dyan, dahil dun sa kanyang itsurang patayo, siya po ay nagre-represent ng growth. Yung kanya pong hugis dun sa kanyang leaves, ano, para pong nakakahugis siya ng sandata or ng espada. Ang mga espada po na ito ay sumisimbolo ng pag-cut off po nung any form ng mga negative energy, no? At isa na po dyan, yung poison arrow energy na nakukuha po natin dun sa ating mga sulok-sulok, ano, na madidilim at matutulis na corner po sa ating bahay, ano. Madali nga pong labanan yung indoor poison arrow energy sa pamamagitan po nitong snake plants. I-display nyo lang po, no, doon sa inyong mga corner ng bahay, ano, na may matutulis na edge. Yan po, pwede na pong labanan yan. Finifilter din po nito yung air natin, ano, at nililinis po yung mga particles na nakasama sa hangin na masama po dun sa ating katawan, ano, yung mga lason. Sa pamamagitan po niyan ng pagpipilter niya, nafi-filter din po yung mga bad luck, ano. At ito pong snake plants, magandang ipang display. Kitang-kita naman po kapag halimbawang tumaas yan, lumaki, pwede po sa mga corner, perfect na perfect po yan. Lagyan nyo po ng plant stand, ano, kung medyo mababa, or naman po dun sa mga sharp edges ng inyong table, pwede nyo pong ipatong yung mga maliliit naman, ano. So yan po yung snake plants na isa sa magandang pangontra po sa
mga kamalasan na dulot ng poison arrow energy. Sa pangalawa po nating halaman ay ang mga golden photos o devil's eye na tinatawag. Ito pong devil's eye, madalas po nating nakikita sa mga listahan ng masuswerteng halaman. Siya po ay part ng mga money plant family. Nagbibigay po siya ng magandang fortune, at sinasabi nga po na itong halamang ito, yung mga dilaw po na variations nitong mga golden photos, yung yellowish na yan papunta sa white, yan po yung nagsisilbing ilaw dun sa ating darkness na buhay. At sinasabi po na ito ay magandang pangontra dun sa mga matutulis na edge po sa ating bahay, maging sa furniture po o mga iba't ibang gamit. Sa pamamagitan po ng pagpoproduce nito ng positive energy, nalalabanan po kung ano man yung nag-i-exist na negative energy sa ating bahay. Maganda po ang mga golden photos. Ito po maaari nyo pong i-display sa pamamagitan ng iba't ibang paraan dahil napaka-versatile na halamang ito. Pwede sa tubig, pwede sa lupa, pwede rin pong pagapangin sa pool. Kung inyong mga corner medyo talagang bakante, pwede kayong gumamit ng pool. At ito po, ilagay nyo po sa inyong mga pool, pagapangin nyo po yan, pwede po yan. Kung halimbawa naman po yung inyong edges mataas, pwede nyo rin pong ihang itong mga golden photos doon, nang sa gayon po yung negative energy na napoproduce nung matataas na pointed edges po, yung mga sharp edges po malabanan ng golden photos. Ang susunod po nating halaman ay ang lucky bamboo. Napakaganda po ng lucky bamboo, pamilya po siya ng Dracena, Dracena sanderiana. Nag-a-attract po ito ng good fortune, at sinasabi nga po at tinuturing ang halaman na to na charger. Siya yung nagcha-charge ng positive energy sa ating bahay. Nagre-represent din po ito ng growth, at sinasabi nga po na itong halaman na to, kapag halimbawang meron kayong hinihiling sa inyong buhay, kung ilan po yung stock, yun po yung katumbas nung hinihiling nyo, at sinisimbolismo nito. Halimbawa po, meron tayong negative energy na nanggagaling doon sa mga sharp edges. Kapag halimbawa pong meron tayong lucky bamboo, mapapalitan po yan nung mental and physical wellness. So ang ganda rin po niyan, at talagang matatanggal po yung mga masasamang pangyayari. At the same time po, mas bubuti po yung ating pakiramdam, pati yung ating buhay. At kasunod po niyan ay yung pagganda na rin po ng flow ng positive energy sa ating mga tahanan. Sa pang-apat po nating halaman, ito pong oregano, Actually, ito po, pinaparami ko yung oregano natin, kasi ang laki-laki na po ng mother plant ko nito. And ngayon po ay nagpropagate ako dahil nga po nalaman ko na ang oregano po ay napakagandang ipanlaban sa mga kamalasan, sa mga negative energy na dulot po nung ating matutulis na bagay sa ating bahay. Mataas po yung pagprotekta niya sa atin, ito nga po, merong ginagawang practices at rituals na ito pong tea o yung tsaa na gawa sa oregano po ay pinanghuhugas po nung ating outside wall, nung mga pader sa ating bahay. Hinihilamos po yung katas po ng oregano or yung tsaa na gawa po dito sa oregano, sa paniniwala po na ito'y magsisilbing barrier o hadlang sa pagpasok ng mga negative energy. Kaya naman po, yung pag-aalaga po nito sa ating bahay ay talaga naman pong poprotekta sa atin mula po dun sa poison arrow energy na tinatawag. Nakakatuwang isipin po na itong oregano maraming benepisyo, hindi lang po sa medical na purposes, dahil minsan ginagamit po ito na gamot sa ubo. At the same time po, maaring din po natin gamitin sa pangtanggal at pangontra ng mga kamalasan. Sa panghuling-huling nating halaman, ito po yung madalas na ginagamit na pangontra po dun sa mga poison arrow energy. Dahil po sa ganda ng tindig nitong halamang ito, talaga naman pong bagay na bagay siya sa mga corner po ng bahay. Ito pong rubber tree.
So, ito pong Ficus elastica. Yan po yung pangalan niya, no? Napakaganda po at talagang favorite na houseplant sa ating bahay, ano? Perfect na perfect po siyang ilagay, no? Doon sa corner malapit po sa entrance, ano? Dahil sa pagpasok pa lang po doon sa ating tahanan, nakokontra na po nito yung mga bad vibes, ano? At sinasabi po na minamaximize po nito yung positive energy. Dahil nga po doon sa kanyang broad at malalapad na dahon, mas napapanatili po yung flow ng magandang aura sa ating bahay, ano. Hindi lang po yan, sinisimbolo rin po nung bilog-bilog, oval shape na dahon nito ay yung kayamanan. Kaya naman po magandang maganda na meron po kayo, no. Maganda po siyang ilagay dahil nga po ito lumalaki. Kayang-kaya niya pong i-fill up yung mga empty space mula po dun sa inyong mga corner. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nalaman nyo na po yung mga halaman na pwede nyo pong gamitin pangontra, no, sa mga sharp edges, mga sharp corners sa inyong bahay, ano. At tingnan nyo po yung inyong bahay, ano. Baka meron kayong ganyan, lagyan nyo na po ng mga halaman na yan. At salamat po sa inyong panonood ngayong araw na ito, no. Paalala lang po, ano, yung mga binanggit po nating mga halaman ay gabay lamang, ano, na maaari nyong gamitin sa inyong buhay. Palagi ko nga pong sinasabi sa inyo, manalangin po tayo sa Diyos, sabayan po natin ang pagkilos, ano, nasa atin pa rin pong mga kamay yung ating kinabukasan, ano. Kahit napakarami po diyang gabay na halaman, kung hindi naman po tayo kikilos, wala rin pong mangyayari sa ating buhay. Hindi tayo suswertehin, bagkus mamalasin tayo kung tatamad-tamad tayo, no. Magpursige, magbanat ng buto para maabot natin yung ating pangarap at minimithi sa buhay. Ayan lang po, salamat ng maraming mga ka-MDP. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!